Napakaraming nagtatanong nito. Paano daw ba kapag may kasamang bata or sanggol kapag magta-travel? Kailangan pa daw ba i-register sa e-travel? Kung oo, paano daw ba i-register ang mga bata lalo na't wala na yung add family member kagaya dati? Tama guys, wala na nga yung add family member sa huli or sa last part ng e-travel registration kagaya dati. Pero hindi naman siya inalis or tinanggal. Binago lang ang procedure sa e-travel registration. At yes, required i-register ang mga bata, lalong-lalo na ang sanggol. Walang exemption dito, lalo na kapag pauwi sa Pilipinas. At Philippine passport ang gamit sa pagta-travel. So, kung may kasama kayong bata o kaya naman ay sanggol, para ma-register nyo sila sa e-travel gamit ang account nyo, after nyo makapag-register at makakuha ng e-travel QR code, ay i-click nyo ulit ang New Travel Declaration. At this time, para na ito sa kasama nyo or sa anak nyo. At ang i-click nyo na is yung for other or for family member. At kapag na-click nyo na yung for other or family member, ay tuloy-tuloy na yan pareho ng procedure sa pagkuha nyo ng e-travel QR code. At kapag nakakuha na ng e-travel QR code, ay ganun lang din ang gagawin nyo. Pindutin nyo lang ulit ang New Travel Declaration at for family ulit kung ilan ang family or bata na kasama nyo sa pag-travel. Ganun lang guys ang pagre-register sa mga kasama nyo sa pag-travel lalo na kapag bata gamit ang account nyo. And after nyo makapag-register para makita nyo ang record nyo, ay dyan nyo makikita sa baba ng New Travel Declaration. Dyan sa travel history. Kung may mali naman ay pwede nyo ring i-edit dahil may makikita kayong edit dyan. Pwede nyo ring i-delete at pwede rin kayo gumawa sa New Travel Declaration. So, uulitin natin guys, ganun lang ang gagawin nyo kapag may kasama kayong bata sa pag-travel. After nyo makapag-register at makakuha ng e-travel QR code, ay i-click nyo ulit ang New Travel Declaration at doon na kayo sa for other or for family. Pero kapag solo lang naman kayo magta-travel, ay of course, doon lang kayo sa for me. Sa mga wala pang account sa e-travel o kaya naman yung mga walang idea kung paano mag-register or gumawa ng account, ay meron ako mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito kung paano mag-register sa e-travel gamit ang e-travel website o kaya naman ng eGov app. At ang tamang link ng e-travel website para hindi na kayo mapunta sa scam na link na nanghihingi ng bayad. Dahil inuulit natin guys na ang e-travel registration ay 100% free. Kapag humihingi ng bayad ay nasa scam na link kayo. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa mga naglipa ng scammer na nagpapatakbo ng peking website na humihingi ng bayad para sa registration ng e-travel o Electronic Travel Declaration System. Kasunod ito ng mga natanggap nilang sumbong mula sa mga biktima na nasingil ng mga scammer na humihingi ng 3 hanggang 5,000 traveler's fee. Iginiit ni BI Commissioner Norman Tansinco na libre ang registration sa e-travel platform. Hinimok ni Tansinco ang mga biyahero na magrehistro lamang sa official website ng pamahalaan na e-travel.gov.ph. Hinimok din ni Tansinco ang mga biyahero na mabibiktima ng e-travel scammers na isumbong agad sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa pamamagitan ng hotline 1326. So, bisitahin nyo lang ang description ng video na ito para may guide kayo at para hindi na kayo ma-scam. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.